Mariin kong kagatang straw. Uminom ako para hindi ko mawala ang hikbi ko. Kinuha ko ang cellphone sa bulsa ko. Kahit nanginginig, pinilit ko mag-type ng message para kay First. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mas kakayanin ko pang kapalan ang mukha ko. Magpanggap na ayos lang kaysa umiyak ng umiyak dito. Isang yakap niya lang alam kong kakalma na ako. Pwede bang puntahan mo ko dito? Text ko. Ibinigay ko ang address ng bar. Pagkasend, bumalik ulit ako sa pagkakatulala habang tahimik sa pag-iyak. Desperada na nga talaga ako matatawag dahil sa mga pinaggagawa ko ngayon. Hindi ko na alam kung paano matatanggal ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Basta ang gusto ko lang, mayakap siya o makita man lang. Ayos ka lang, miss? Tanong sa akin ng bartender pagkalipas ng ilang minuto. Hindi ako sumagot. Pagod na ang bukong pagkatao. Kahit paghinga ko, mabibigat na rin dahil sa pag-iyak. Kirot, hapdi at sugat. Lahat na ata ng salitang katumbas ng sakit ay siyang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Look who's here! Nagpanting-antang ako nang marinig ang boss ng babaeng lumapit sa stool na nasa tabi ko. Kilalang kilala ko ang boss niya. Sino ba namang hindi makakakilala sa babaeng dahilan kung bakit para akong pinapatay ngayon? Anong ginagawa mo dito? Wala akong ganang makapag-usap sa kanya. Nakayuko lang ako. Hindi siya tinapunan ng tingin. Di ba sabi mo puntahan kita? Nangiinsulto. Bumaling ako sa kanya. Excuse me? Tinasan ko siya ng kilay. Ngumisi siya at may itinaas na cellphone. Cellphone ni First. Nag-text ka, right? Nagpalit kami ng cellphone ng boyfriend ko. I mean, fiancé ko na pala ngayon. Baka sampang asar sa boss niya. Naikuyom ko ang mga kamao ko. Baka ngayong gabi ang unang pagkakataon na makakasakit ako ng tao physically. Kahit sa loob-loob ko gusto ko na siyang sugurin, pinilit ko pa rin kumilis na parang wala akong pakaalam sa mga sinabi niya. Pati pala cellphone, nagpapalit sila. Ang sweet. Ang bilis ng panahon, no? Noon, ang saya-saya mong umiti dahil kay First. Pero ngayon, ang lalaki nagpapasaya sa'yo. Nakakandara pa sa akin. Hindi ko siya pinansin. Ngumisi ako para hindi ako magmukhang talunan. Kung nagpunta siya dito para ipamukha sa akin kung gaano ako desperada, pues hindi ko siya bibigyan ng satisfaction. Oo nga eh. Hindi naman ako magtataka. Kung ginamitan mo pa naman ng landi, edi magkakandara pa nga talaga sa'yo. Nakangiti pa rin ako. Ganon din siya pero hindi nakalagpas sa paningin ko ang pagdaan ng inis sa ekspresyon niya. Well, kahit naman hindi ako makitaan ng balat, pinaglalawayan pa rin naman ako ni First. Hindi tulad mo, kahit maghubad hindi man lang matingnan. Tumawa siya. Tawang mahinhin ko no. Aminado ako mas lalo akong nagngitngit sa galit sa mga sinabi niya pero hindi ako nagpatalo. Hindi ko pa naman kasi naranasan na magubad sa harap niya. Unlike you, na kahit ata kamao niya, kasya sa'yo dahil masyado ka nang maluwag. Puno ng pandidiri ko siyang tiningnan. Lalo nang mapansin kong Maria Clara na balot ang katawan niya. Nakasuot siya ng jeans at malaking t-shirt with rubber shoes. Naka-ponytail ang mahaba nitong buhok. Mapagbalat kayo. Isa pa, hindi talaga siya titingin kapag nagubad ako sa harap niya. Dahil may respeto siya sa akin. Ayaw siguro magkasala na baka hindi matuloy ang kasal niyo kapag nakita niyo kung gaano ka-sex ang katawan ko. Napabungis-ngis ako nang alumbaba sa harap niya. Yung tipong parang nagkukwento ako ng kilig moments. Sige lang, Laika. Paniwalain mo ang sarili mo sa mga pinagsasabi mo kahit alam mong walang katotohanan lahat ng iyon. At least sa ganitong bagay, hindi ako magiging kawawa. But, paano kaya kung pikutin ko siya para malaman natin kung madadala siya? Suggestion ko na mas lalo niyang ikinainis. Mahal niya ako, kaya hindi mo siya maaagaw kahit magpuhunan ka pa ng laman. Proven and tested na yan. Ako naman ang inismira niya. Kunti na lang ihahampas ko na lahat ng boteng nandito sa pagmumukha niya. Tulad mo? Nagpuhunan ng laman? Painosente kong tanong sa kanya. Bigla niyang hinampas ang counter. Tumingin sa akin gamit ang nalilisik na mga mata. Hindi ako natakot. Ngumiti pa ako lalo. Lumalabas na ang tunay na kulay mo. Itinulak niya ako dahilan para mapaupo ulit ako sa stool. Hindi ako lasing pero sa paraan ng pagtawa ko dahil sa reaksyon niya, tinalo ko pa mga wasted sa bar na ito. Bakit naman ganyan ka mag-react? Parang maaagawan. Hindi ba sabi mo mahal ka niya? So bakit parang takot na takot ka? Don't tell me kahit sa sarili mo alam mong kaya ko siyang kunin sa'yo. Sana nga ganoon kadali. Kung paano sabihin, sana ganoon din kadaling gawin. Kaso hindi. Hindi mapapasakin sa First. Kung may kakayahan akong agawin siya, sana noon na sa akin na siya.
Wala sana ako sa ganitong sitwasyon ngayon. You're so desperate. Laika, bahala ka nga kung anong gusto mong paniwalaan. Basta ang malaga sa akin, siya. Nawala ang bangis dito. Tumango ako. Okay, pakasaya ka ha. Malay mo sa pag-iisip ko, mapagpasyahan ko maging mistress na lang ni First. So, meaning kahit kasal na kayo, pwede pa rin siyang mapa sa akin. Wala akong balak na maging kabit kahit gaano ko pa siya kamahal. Sinabi ko lamang ang mga iyon dahil gusto kong mainis siya. Hindi ko inasahan ang pagsampal niya sa akin kaya nagulat ako. Hindi agad nakagalaw. Try me, Laika. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka mananalo, lalo na kung ako ang kalaban mo. Galit niyang ani. Ang kaninang pinipigil kong inis at galit lalong nang ibabaw kaya gumanta ko ng sampal. Matagal na ako nagpipigil sa pagiging santas ng tita niya. Ngayon, namumuro na siya. Siguro kasama na rin sa dahilan na siya ang babaeng pakakasalan ni First. Childish man pero yun ang nararamdaman ko para sa babaeng ito. Para sa pang-insulto mo. Sinampal ko siya ng malakas kaya napahawak siya sa bar counter. Hindi ako nakontento kaya sinampal ko ulit siya. Para sa lahat ng sakit na ginawa mo sa akin. Galit na ani ko. Natigil lang ako nang may humila sa akin. Muntik akong matumba. Laika! Sinalubong ako ng galit na si First. Yakap-yakap nito si Hazel. Pinoprotektahan laban sa akin. Nagsimulang humagulhol ang babae. Kitang-kita ko nang malambing niyang haplusin ang pisngi nito. Ilang ulit na hinalikan sa buhok para patahanin. Nawalan ako ng lakas para magsalita. Ang nagawa ko na lang ay yumuko. Umiwas sa mata niyang galit. Naagaw na namin ang atensyon ng lahat at sa klase ng tingin nila, ako ang lumalabas na may kasalanan. Oo nga naman. Kasalanan ko dahil sinaktan ko ang babaeng iniingatan at pinapahalagahan niya. Nasapo ko ang pisngi ko nang kumirot iyon. Mas malakas ang sampal ni Hazel. Parang namamaga ang pisngi ko pero hindi ako nagangat ng tingin. Lalo nang magsimulan tumulo ulit ang mga luha ko. Isang lapit mo pa sa kanya. Baka makakalimutan kong babae ka. At ano pang magawa ko sa'yo? Madiin ang bawat salita niya. Nakakapanlumo. Umiling ako ng ilang ulit para iparating na hindi ko kasalanan. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Gusto kong sabihin pero hindi ako makapagsalita dahil sa paghagulhol. Isa pa, may magbabago ba ako? Magpapaliwanag ako? Pakikinggan niya ba ako? Paniniwalaan? O baka mas lalo niya akong durugin gamit ang matatalim niyang mga salita? I'm sorry. Nanginginig kong sabi. Kahit nahihirapan, pinilit ko pa rin ibuka ang bibig ko. Hindi siya sumagot. Inakay niya palabas ng bar, si Hazel. Mas lalo ako napaiyak. Yun ito palang pakiramdam na mapagbintangan sa isang pagkakamali na hindi naman ikaw ang may kasalanan. Hindi man tahas ang sinabi ni First na ako ang may kasalanan, bakas na bakas iyon sa tingin niya. Wala nang ang pagmamahal, puno pa ng galit at pagkamuhi. Saan pa ako lulugar kung ang katiting na pag-asang pinangahawakan ko tuluyan nang nawala? Hindi mo pa rin ba susukuan? Awat na bata. Nagangat ako ng tingin. Nakangiti si Alex. Lumapit sa akin. Hindi pa rin ito nagbibihis. Tulad ko, basang-basa pa rin. Hindi ko na kaya. Agad ko siyang dinampan ng yakap. Natutuwa ako nandito siya at ang kaalamang sinundan niya ako ay mas lalong nagpaiyak sa akin. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit pero hindi mo pa rin magawang sumuko. Hindi ganun kadali. Hinagod niya ang likod ko at pinaupo ko na maayos. Matigas ang puso ko. Ayaw makinig. Hinawakan ko ang dibdib ko kung saan nakatapat ang puso. Tumitibok pa rin. Tanga pa rin dahil hindi alam ang mga salitang tigil na. Dahil sobra na. Masama ang pakiramdam ko pero napilitan pa rin akong bumangon dahil sa mga boses na nag-iingay sa baba. Nandito na naman ang magkakapatid. Sabado ngayon walang pasok at nandito sila para manggulo. Ilang linggo na lumipas simula na magdrama kami ni Alex sa rooftop at ang pangyayari sa bar. Halos araw-araw siyang dumadalaw sa bahay dahil 2 linggo na rin akong hindi nagagawi sa university. Naging mas malapit kami. Siya lang ang taong nakakaintindi sa akin. Hindi pa rin ako okay pero hindi ko pinapahalata sa mga magulang ko. Nang magtanong sila kung bakit hindi ako lumalabas, nagdahilan akong busy sa projects para sa summer class ko. Ayoko munang makita ang kahit isa sa 2 taong nagparamdam sa akin ng sakit. Namimiss ko ng First ko pero tinitiis kong wag siyang puntahan dahil hindi pa rin buong puso ko. Oo, inangkin ko na ulit siya dahil wala akong balak na sumuko kahit pa sobra-sobra na. Wala mas nasusunod ang puso ko.
Kunting pahinga lang kailangan ng puso ko at dadating ang time mahabulin ko ulit siya. Walang sukuan. Anong ginagawa niyo rito? Nakataas ang kilay na tanong ko nang makababa. Gulong-gulo na naman ang sala namin dahil sa paghahabulan nila. Nagkalat ang mga chips at empty can ng soft drinks habang malakas ang volume ng TV. Wala sa tamang ayos ang mga sofa. Nagpapalipas ng oras. Sagot ni Kuya Fifth. Nakatuon ang atensyon sa panonood. Boring kasi sa bahay dahil wala si na mommy. Nasa grocery store kasama si Tita Mi. Sagot ni Kuya Fort. Nakasubsob sa sahig. Hindi niyo ba alam na nakakastorbo kayo sa tulog ko? Nagsitawanan lang sila. 12:00 na ng tanghali at ang pangit mo pala talaga kapag bagong gising. Kantsaw ni Pitong Bansot. Kinuha ko ang empty can. Binato ko sa kanya. Mas pangit ka. Muli akong pumanhik papunta sa kwarto ko para maligo. Nagayos ako ng sarili. Nagsuot ako ng terno with Hello Kitty print. Color purple, tulad ng paborito kong kulay. Nakamesiban ako. Hindi na ako naglagay ng makeup. Muli akong bumaba. Pagkakita sa akin ng magkakapatid na tigilan silang lahat. Si Princess Laika naging bata. Unang nagsalita si Kuya Third. Tumakbo sila isa-isa sa akin. Princess Laika, para ka ng 17. Niyakap nila ako. Sa liit ko, nilamon lang ako ng malalaki nilang mga katawan. Napaubo ako. Agad silang humuwalay sa akin. Nag-aalalang tumingin. Nahihirapan kang huminga? Agad naman akong umiling. Naubo lang ako dahil ang babaho nyo. Asar ko. Anong mabaho? Naligo kaming lahat, no? Dahil mag-overnight kami dito. Remember? Magdi-dinner dito. Kaya nga nag-grocery si na mommy at tita Mi. Hindi ko pinansin ang mga sinabi ni Kuya Sixth. Naglakad ako sa sofa. Nanlalantang umupo. Gusto ko nalang matulog buong buhay ko pero hindi pwede. May announcement si Kuya First mamaya kaya naghahanda sila. Naagaw ang atensyon ko sa sinabi ni Kuya Second. Biglang nagising ang natutulog kong kaluluwa. Announcement? Oo. Sabay-sabay nilang sagot. Napabuntong hininga ako. Parang alam ko na kung anong announcement ang tinutukoy nila. Sumandal ako. Hindi na ba matatapos ang pagiging broken-hearted ko? Buhay pa naman ako pero parang nakalutang sa hangin ng utak ko. Ma'am Kyla, nandyan po si Sir Alex. Napalingon ako sa isa naming katulong na kapapasok lang. Tumango ako. Sabihin mo manang pumasok na lang. Agad naman nagsilapitan ng magkakapatid sa akin. Pinalibutan ako. Sino si Alex? Hindi ako nagdilat ng mata. Kaibigan ko. Simpleng sagot ko. May kaibigan ka maliban sa amin? At lalaki? Baka sa boss ni Kuya Third na hindi makapaniwala. Simula pagkabata, wala ako naging kaibigan maliban sa kanila dahil busy ako sa pagbuntot kay first ko. Bakit hindi namin alam? Seryosong tanong ni Kuya Second. Tumango ako. Lagpas 2 linggo na siyang dumadalaw dito. Pero ngayon nyo lang nalaman dahil ngayon lang kayo nagpang-abot. Matino ba? Tanong nila. Tumango ako. Nagsitahimik sila kaya nagmulat ako para tingnan kung napano na naman ang mga kapring ito. Napaayos ako ng upo. Halos mapahagalpak ako ng tawa sa itsura ni Alex na mas maputi pa sa suka, habang ang anim ay nakatayo sa harapan ko na para mga sundalong binabantayan ng presidente. Matitikas at matatangkad pa man din, kaya talagang nakakatakot. Lika, Alex, upo ka. Ngumiti ako. Lumingan muna ito sa mga kapre bago nag-aalangan na umupo sa harapan ko. Pasensya ka na kumakalat. Itong mga kapre kasing ito, mga burara. Pinaghampas ko ng una ng 6 na barako at tinignan sila ng masama. Magsiupo nga kayo. Sumunod naman sila pero hindi pa rin inaalis ang tinging mapanuri kay Alex. Flowers. Inabot niya sa akin ng 3 tulips at ngumiti. Okay ka na ba? Medyo. Kaya ko naman. Good. Lalabas ka na? Baka mo ba kung lalabas siya? Bakit? Bodyguard ka ba niya? Singit na tanong ni Kuya Fifth. No, but ano bang pakay mo sa princess namin? Sabat agad ni Kuya Six na hindi man lang pinatapos ang tanong ni Alex. Bawal siyang ligawan. Baka saktan mo lang. Sumali pa si Pitong Bansot na mewang sa harap ni Alex. Napatampal na lang ako sa noo ko dahil sa kakulitan nila. Mga isip bata. Bakit? Ano bang ginagawa ng kuya niyo? Di ba sinasaktan din siya? Natigilan ako dahil sa bulong ni Alex. Inilingan ko siya na huwag nang sumagot. Magsitigil nga kayo. Saway ko. Wait lang, kukuha lang ako ng snack.
Kumuha ko ng juice at cookies. Sa garden ko na lang kakausapin sa Alex para mailayo sa pang-uusisa ng mga kuya ko. Natigilan ako sa paglapag ng tray sa center table nang magtakbuhan silang palabas. Napailing na lang ako. Ang lalaking tao pero mga mamas boy, parang hindi mga barako kung umasta. Nandiyan na siguro sila, Tita Ninang. Ayos ka na talaga? Tumingin ako kay Alex na bakas ang pag-aalala. Oo nga, medyo matamlay lang naman dahil alam mo na, hindi naman biro lahat ng dinadanas ko. Normal lang yun, pero huwag ka mahihiya magsabi sa akin ng totoo, okay? Hinawakan niya ang kamay ko, bahagyang pinisil. I'm always here. Nakakahiya naman dahil palaging problema ko lang pinag-uusapan natin. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang ba sa heart mo? Hinawakan ko rin ang kamay niya. Magsasabi ako sa iyo kapag masyado nang mabigat. Ayoko naman makasabay. Kaya ko pa naman. Iniabot ko sa kanya ang baso ng juice na agad naman niyang tinanggap. Basta, nandito rin lang ako palagi, okay? I know. Sino pa ba magdadamayan kundi tayo lang? Oo nga naman. Napatingin kami pareho sa front door dahil sa mga boses na papalapit. Nagtatakbuhan ng anim patungong kusina, dala-dala ang mga cellophane mula sa grocery store. Para mga bata, kasunod sina Mommy and Tita Ninang. Parehong nakangiting sumalubong sa amin. Hey Alex, iho. You're here. Nagbeso sila ni Alex, ganun din kay Tita Ninang. Yes, Tita. Kinukumusta ko po kasi si Laika. Magalang nasagot naman ng isa. Thank you, iho, sa pagmamalasakit mo sa baby ko. Mas mabuting nandito ka kasi lumalabas lang yan sa kwarto kapag ikaw ang bumibisita. Nangangantsaw ang ngiti. Napayuko ako. Nakakahiya. Kung alam niya lang na pareho kaming hopeless ni Alex pagdating sa love life. No problem, Tita. It's my pleasure to be with her. By the way, total nandito ka na naman. Why not na dito ka na rin mag-lunch at dinner? Maghahanda kami. Napatingin sa akin sa Alex na parang humihingi ng sagot. Nagkabit-balikat lang ako. Ayos lang naman sa akin na dito siya mag-dinner. Payagan mo na, princess. O joke ni Tita Ninang. Ikaw bahala, Alex. Gusto mo ba? Well, mukhang hindi naman ako papayagan ni Tita na tumanggi. Pabirong sagot niya. Kinurot ako ni Mommy sa pisngi pagkatapos sulyapan ng mga tulips na nasa center table. Humagikik pa. Si Mommy talaga. Ngayon, alam ko na kung saan ako nagmana. Nang tumuloy sila sa kusina, bumalik kami ni Alex sa pagkukwentuhan. Pasensya ka na kay Mommy at Tita Ninang. Ganun talaga ang mga iyon, mga isip bata. Sabi ko habang napapakamot sa ulo. No, it's okay. Ang cute nga eh. I wonder kung bakit ang matured mo mag-isip ko yung napapalibutan ka naman ng mga childish. Natawa ko. Alam mo naman ang rason. Ayaw niya na isip bata. So, pinipilit ko magpaka-matured para magustuhan niya. Tumangutango siya habang hinihimas ang baba. Why not? Labas tayo bukas para makapag-unwind ka naman at mailabas mo ang isip bata mong side. You know, it's so hard to pretend that you are matured but the truth is, you're very fragile and childish. Hinaplos niya ang buhok ko. Awat mo na sa mga bagay na may connection sa kanya, okay? Pipilitin ko. Pagod ako sumandal sa sofa. See? Wala pa akong lakas na magpaka-matured. Lalo na magpanggap na masaya. Itinuro ko ang suot kong pambata, a 17-year-old kid who happened to be in love with First Miller. Napansin ko nga na parang ang tanda ko kumpara sa itsura mo ngayon. Biro niya. Hindi ko mapigilang matawa. Ang gwapo-gwapo mo kaya. Semi-formal shirt and jeans na pinarasan ng rubber shoes. Sino mag-aakalang broken-hearted ka sa unang tingin? Wala. Iginalaw niya ang dalawang kilay. Nag-pogi sign. Sabay kami natawa sa kalokohan niya. Wow, ano to? Reunion ng mga sawi? Nagkatinginan kami bago pumihit paharap sa mga bagong dating, si Maria Clara at Ibarra. Pakaramdam ko, kumulo ang dugo ko. Napatiimbagang ako sa sinabi niya. Talaga sigurong gusto nito ng gulo dahil kung ibang tao lang na gusto ng katahimikan, hindi sana magsasalita ng ganoon. Napadako ang tingin ko sa kamay nila ni First ko na magkahawak. Akala ko sapat na ang halos 3 linggo na pagmumukmuk at makakaya ko na silang harapin na parang walang nangyari pero hindi pala. Wala pa rin kasing sakit na makita silang magkasama at masaya. Taas kilay kong pinasadahan ng tingin si Hazel. Tingin may pagkamuhi. Oh, nandito pala kayo? Nagtakip pa ako ng bibig para sabihing nagulat talaga ako. As you can see, stupid.
Sarkastikong sagot niya. Naikuyong ko ang kamao ko pero agad din bumuka sa biglang paghahawak ni Alex sa kamay ko. Bumulong. Act normal. Huwag mo ipahalatang napipikon ka dahil mas lalo siyang gaganahan pagsalitaan ka ng masama. Napatingin pa ako kay first ko. Hindi ko inaasahang magsasalubong ang mga tingin namin. Walang anumang emosyon na makikita sa mata nito, maliban sa nagngangalit na mga panga. Umiwas ako. Hindi ko kinayang intensidad ng titig niya. Para akong pinapaso. Hindi ko pinansin iyon. Humalukot-kip ako. Mukha kang virgin sa suot mo. Simpleng sabi ko. Natigilan siya kaya napangisi ako. Umawang ang bibig niya sa sinabi ko at nakita kong tinignan niya ang sarili niya. Nakasuot ito ng simpleng white dress na below the knee at tagun-tago ang dibdib. Maria Clara as always. Tagun-tago pagiging maluwag mo sis. Laika! Saway ni first ko. Cute na cute akong ngumiti sa kanya. Yes, first ko. Miss me? Sinamahan ko pa ng lambing. Hindi ito sumagot pero lumamlam ang mga mata. O imagination ko na naman? Bitch! Sabi ni Hazel. Tinatawag mo sarili mo? Painosente kong tanong. Akmang lalapit siya sa akin pero pinigilan ni first ko. Mabuti para makaiwas ako sa kasalanan. Tinaasan niya ako ng kilay. Ngumiti nang hawakan ni first ko sa bewang. Nagmamalaki. Calm down, Laika. Calm down. Talo ang pikon. Huwag kang umastang parang reyna dito, miss. Dahil simula sa bukana ng village na ito na dinaanan mo hanggang sa floor tile na inaapakan mo ngayon ay pag-aari ko. So better watch out dahil nasa teritoryo kita. Nakangiti pa rin ako kahit gusto ko na siyang sugurin. I don't care. Taas noon niyang sagot. Walang imik ang mga lalaki dahil kung titingnan mo nga naman sa malayo, masasabi mong friendly chit-chat lang nagaganap sa pagitan namin pero ang totoo, kulang na lang mag-alsa ng digmaan. You don't care? Mga linya ng mga makakapal na mukha. Nagkabit balikat ako. Pero kapag hindi ka tumigil sa panggugulo mo, baka masampal ulit kita. Pero ngayon, hindi lang mag-asawang sampal. May kabit pa. Ramdam ko ang paghahawak ni Alex sa balikat ko. Tumingala ako sa kanya. Umiling ito, nginitian ko lang. Wala akong balak magpaapis sa mismong pamamahay ko. Lalo na sa babaeng ito. Babe, narinig mo yun? Palagi niya ako pinagbabantaan tulad ng ginawa niya sa akin sa bar. Nagpapaawang yumakap ito sa leeg ni first ko. That's enough. Balik sa akin ni first ko. Alam mo, Ibarra, yung Maria Clara mong sawayin mo. Hindi ako. Nananahimik kami dito nang dumating kayo. Sana dumiretso na lang kayo sa kusina, hindi yung mang-uumay pa sa harap namin at maghahamon ng gulo. Inis na sabi ko. Hindi ko na talaga napigilan. Wala akong pake kung magbuka akong pikon basta gusto kong ilabas lahat ng sasabihin ko. Natigilan ito. Matalino ka, di ba? Pero bakit parang antanga mo ngayon? Kahit harap-harapan mong nakikita kung gaano kasama ugali niyang babae na yan, sa akin mo pa rin isinisisi lahat. Seryoso ko silang tiningnan. Tumagal ang tingin ko kay Hazel. Humakbang ng tatlo, papalapit sa kanila. Huwag kang magpapakasaya, Maria Clara, dahil hanggang no limit ang hirilang love story niyo. At patay ka na sa el filibusterismo. Tinalikuran ko sila. Tara Alex, doon tayo sa garden para naman makalanghap tayo ng sariwang hangin. Ayoko na dito, masyadong malansa. Hinila ko sa Alex. Hawak ko ang kamay niya papuntang garden. Doon lang tuluyang tumulo ang mga luha ko. Dana, niyakap niya ako. Pero bilib ako sa tapang mo. Ugali ko nang hindi magpaapis sa kahit na sino. Nagiging mahina lang naman ako kapag sa first kong usapan. Huminga ako ng malalim. Pagpasensyahan mo na si Hazel ha. Ganon talaga yun. Pinaningkitan ko siya ng mata sa sinabi niya. Oh, huwag kang tumingin sa akin ng ganyan. Gusto ko lang naman na hindi kayo mag-away. Baka lumaki lang ang gulo. Inirapan ko siya. Eh, doon ka kumampi para mag-isa na lang ako. Alam ko namang mahal mo pa yun kahit ganun ang ugali. Nakasimangot na sabi ko. Walang lingon na umalis para pumunta sa kwarto ko. Laika! Tawag niya. Hindi ko pinansin. Porket mahal niya ang Maria Clara na iyon, akong pagsasabihan niya. Pareho lang sila ni first ko. Mabibigat ang hakbang ko habang umaakyat sa hagdan. Nagdadabog. Wala akong pakialam dahil wala namang magagalit sa akin. I'm the princess. Ang kapal ng mga mukha. Inis kong binuksan ang pinto ng kwarto. Pumasok ako. Pagkasara, bumunggo ako sa kung ano. Naniningkit ang mga matang tumingala ako.
Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang salubungin ako ng mukha ng first ko. Agad na binundol ng kaba ang puso ko. First ko. Nakulong sa bibig ko mga salitang sasabihin ko sa biglaang pagsakop niya sa labi ko. Hindi ako nakagalaw sa sobrang pagkabigla. Parang tuod na pinabayaang gumalaw ang labi niya. Nakadilat ang mga mata, gulat na gulat. Habang siya ay nakapikit, banayad akong hinahalikan. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko sa halo-halong emosyong lumukob sa akin. Lungkot, pagmamahal, tampo, paghihinayang at saya. Sa lahat ng yun, mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal. Nang humuwalay siya, tinitigan niya ako na tila minememorya ang bawat parte ng mukha ko. Naiyak ako dahil sa ginawa niya. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ako na kaya niya akong mahalin. Bumabasa ako sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Puno yun ng pagmamahal pero bakit hindi ko maramdaman iyon sa kilos niya? Magtatanong sana ako pero hindi ko natuloy dahil sa pagpapaulan niya ng maliliit na mga halik sa mukha ko. Nang makontento ay niyakap niya ako ng mahigpit. Lutang pa rin ang isip ko. Hindi ko malaman kung ano ang dapat na gawin. Paano kikilos at anong sasabihin? Mahal kita. Tumingala ako sa kanya. Ngayon ay malayo na ang distansya sa akin. Segundo lang naging paglapat ng mga balat namin pero lahat ng sakit at bigat sa loob ko nawala. Nabura na parang bula. Pati ang kasal nito at magiging announcement mamaya ay nabura sa isip ko dahil umaasa ako na may pag-asa kami. Pinangahawakan ko ang mga ikinikilos niya ngayon. Ang malalambing na pagdampi ng mga labi niya sa akin. Ang mahigpit na yakap. Walang ni isang salita ang lumabas sa bibig niya na lumabas pero ramdam kong kahit konti may puwang ako sa buhay niya. Nakasunod lamang ang mga tingin ko sa bawat hakbang niya papunta sa pinto. Hawak na niya ang doorknob. Handa na lumabas pero sandali siyang tumigil. Tanging ang matipuno at malapad niyang likod ang nakikita ko. Hinihintay ko ang sagot niya. I don't love you. At yung halik ko, huwag mo nalang pansinin. Tuluyan akong iniwan. Mapakla akong napatawan nang mag-sink in sa utak ko ang mga sinabi niya. Ano ako, bata? Na walang kaalam-alam sa mundo, na kapag sinabing huwag umiyak, ay hindi iiyak. At kapag sinabing huwag pansinin, ay hindi papansinin. Nangihina ako na paupo sa kama. Napasinok ako. Doon ko na malaya na pinipigil ko na pala ang bibig ko sa pagkawala ng hikbi. Ilang ulit ko na bang narinig mula sa kanyang rejection, ang pagtataboy at pagbitaw ng mga masasakit na salita. Hindi ko na mabilang pero ito na siguro ang pinaka nakakatawa sa lahat. Huwag pansinin. Pwede sana kung nadapa lang siya at sumakto lang ang bagsak sa labi ko pero nagkusa siya eh. Sumubsob ako sa kama. Umiyak ako ng umiyak. Humagulhol ako sa sobrang inis sa kanya. Bakit ang gulo-gulo niya? Kung hindi niya ako mahal at wala ni katiting na puwang sa buhay niya, bakit kumikilo siya na parang inangkin niya ako? Na parang may karapatan ako sa kanya? Bakit gustong-gusto niyang naguguluhan ako? Hindi ba siya nagsasawang paglaruan ang nararamdaman ko porket bata ako? Pinagsusuntok ko ang unan ko dahil sa sobrang inis. Nakarinig ako ng katok. Hindi ko pinansin. Nagtalakbong ako ng kumot at namaluktot. Mababaliw na ako sa sobrang pag-iisip sa sagot kung bakit ginagawa niya sa akin to. Pinapaasan niya ako sa wala. Laika, iha. Si Nana Lily ito. Hindi ko pinansin. Gusto kong mapag-isa. Ayoko po muna ng storbo. Hindi ko na ulit narinig ang pagkatok ni Nana Lily. Ilang sandali lang bumukas ang pinto. Mas lalo ako napaiyak. Sobra-sobra na ba ang katangahan ko at pati paglak ng pinto? Hindi na alam gawin? Ultimo salitang tama na dahil sobrang sakit na ayaw tanggapin ng utak ko. Ito, at nagdala ako ng mga prutas para sa'yo. Sabi ni Nana Lily pero hindi ako natinag. Ano ba't kay init-init pero balot na balot ka ng kumot? Sinubukan niyang tanggalin ang kumot sa katawan ko pero mas lalo kong hinigpitan ang paghawak dito. Gumulong pa ako para hindi niya makita ang pag-iyak ko. Hanggang sa mahulog ako sa kama. Lumagapak sa sahig. Ayoko na! Sigaw ko habang umangawa. Diyos mio, iha. Tumayo ka dyan. Mag-ingat ka at baka mapano ka. Ano ba dahilan at nagkakaganyan ka? Umiiyak ka na naman. Gumapang ako papasok sa ilalim ng kama. Iha, mainit at baka dahil dyan sa pinagagawa mo itakihin ka ng hika. Wala akong nagawa kundi ang lumabas doon. Tanggalin ang kumot sa katawan ko. Napahawak ko sa balakang ko dahil sa kirot. Nabalot ng pag-aalala ang mukha ni Nana Lily. Pagkakita sa pagniwi ko. Dali-dali akong pinaupo sa gilid ng kama. Naku, kang bata ka.
Gusto mo ba akong mamatay sa pag-aalala sa'yo? Hindi ako sumagot. Patuloy pa rin sa pagdaloy ang mga luha ko. Tumahan ka na. Mabuti pa ikainin mo na ito mga dala kong prutas. Inilapit sa akin ang isang bowl na iba't ibang klase ng prutas. Ayoko po. Gusto ko po junk foods. Nanlisik lang ang mga mata niya. Bawal sa yung pagkain may preservatives, hindi ba? Pero na, yun po ang gusto kong kainin. Pinunasan niya ang mga luha ko. Napabuntong hininga. Hindi pwede. Bawal. Pinal niyang sabi. Wala akong nagawa kundi pilitin ang sariling kainin ng mga binalatang prutas na nasa harap ko. Napapangiwi ako sa lasa. Hindi ako mahilig sa prutas pero palagi nila akong pinipilit.